Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Ngayon po ay linggo ng Pentecostes. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinabanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa ipinahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mo ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo ang lahat. Inilalarawan ni San Lucas ang pagbaba ng Espiritu Santo na waring mga dilang apoy na nanatili sa mga apostol. Ito rin ang tanda ng pagsilang ng simbahan, ang sambayanan ng Diyos. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem. Mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Partya, mga taga-Media, mga taga-Ilam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Hudiya at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asya. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pampilya, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cyrene, at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Krita at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Espiritu mo'y suguin, puon, tanay, iyong baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay, iyong baguhin. Pinupuri ka pong Diyos nitong aking kaluluwa, O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga.
Sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ng lupa. Natatakot mga matay, kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa labo, pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu, upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman sa lahat ng iyong likha. Ang madamay kagalakan, ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan. Habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin poon tanay iyong baguhin. Espiritu mo'y suguin poon tanay iyong baguhin. Inaanyayahan tayo ni San Pablo na sundin ang pangunguna ng Espiritu at hindi ng laman. Kung magiging tapat tayo sa mga gawain ng Espiritu, makakamtan natin ng ganap na kapayapaan sa ating puso. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korento. Mga kapatid, hindi masasabi ni numan Panginoon sa Jesus kung hindi siya pinagpatubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoon pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat, sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hodyo o Griego, alipin man o Malaya, ay binibigyan ng iisang Espiritu upang maging isang katawan.
tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Halina, Espiritu, sa sinag, buhat sa'yo, kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala upang kami magkusa. Kaibigan, patnubay sa amin mananan ang tamis ng iyong buhay. Ginhawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit. Lubhang banal na ilaw, kami yung silayan ngayon at araw-araw. Kapag di ka nanaan, walang kaganapan ang buhay namin. Dangal marumi pa linisin, lantay panariwain, sakit namin ay gamutin. Kami gawing matapat sa pag-ibig mag-alaw, lagi sa tamang landas. Tugunin aming loob, kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Gantimpala'y ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan, walang hanggan. Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa ningas ng pagmamahal.
ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang linggo ng Pentecostes. Sabihin niyo nga po, Pentecost. Ito po yung ika-50 araw matapos po ang pagkabuhay na muli ni Jesus. Nung nakalipas na linggo, ang ating pong ipinagdiwang ay ang pag-akyat ni Jesus sa langit o yung ascension. Ngayon naman ay ang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga alagad. Tinuturing din na ito po ang simula o pagsilang ng ating simbahan sa pagsisimula ng pamamahayag ng mga alagad sa tulong ng Espiritu Santo. Sabihin niyo nga po, Espiritu Santo. Bagamat sa mga susunod pang linggo, ang ipagdiriwang naman natin ay ang banal na santatlo, pero ngayon po ay ipinapakilala na sa atin ni Jesus ang ikatlong persona. Unang nagpahayag ang Ama, ngayon o sumunod sa pamamagitan ng anak, at ngayon naman ay ipinapakilala ang Espiritu Santo, ang ikatlong persona sa iisang Diyos. Sabihin niyo nga po ulit, Espiritu Santo. Ano ba ang dulot ng Espiritu Santo sa mga taong tumatawag, sa mga taong naniniwala, sa mga taong nananampalataya sa Espiritu Santo? Hindi po ito magkakaiba. Ito ay iisang Diyos na kumikilos upang patuloy tayong samahan, patuloy tayong gabayan, lalong-lalo na sa mga desisyon natin sa buhay. Kung napakinggan ninyo mabuti ang ating mga pagbasa, mas maunawaan natin kung ano ang dulot ng Espiritu Santo sa atin. Sa unang pagbasa, ang dulot ng Espiritu Santo ay pagkaunawa. Sabihin nyo nga po, pagkaunawa. Kasi sabi doon, na habang sila'y nagkakatipon, biglang lumapag o dumating ang Espiritu Santo sa anyo ng dilang apoy. At pagkatapos nun ay nagkaroon sila ng pagkaunawa. Sa anong paraan? Nakapagsalita sila sa iba't ibang wika. Kaya nga, nung narinig ng mga tao, yung kanilang pagsasalita, narinig nila at naunawaan ng mga tao at sinabing, dialect namin yan, lengguwahe namin yan, na mas naging madaling magpahayag ng mabuting balita dahil nauunawaan ayon sa kanilang mga salita o sinasalita sa kanilang mga bansa. So pagkaunawa, hindi ko po lubusang maintindihan din yung sa atin ng mga Katoliko na kung sa konteksto po ng ating mga pagbasa, ganito pala yun.
Pero bakit ang dami nating na napapaniwala agad? Yung mga healer, yung mga pastor na bigla na lang kung dito, nakapagsalita di ba? Nakapagsalita ang mga alagad at naunawaan. So, naiintindihan ba natin yung tapos tutumba ka na, tataob ka na. Kasi andyan na yung Espiritu, andyan na yung Espiritu. Yan, tumunog tuloy. Nakukuha po ba? Kasi kailangan din tayong mas maging maingat. Maraming espiritu na umaali-aligid. Maraming espiritu pwedeng pumasok sa katawan ng bawat isa at magkiklaim na Espiritu Santo kami. Kung mayroong makakapag-interpret ng kahulugan ng sinabi niyan, Espiritu Santo yan. Pwede mong sabihin, ay Arabic yan, Hebrew yan, ay Greek yan, Latin yan, ay Bisaya yan, Ilonggo yan, dialect namin yan. Kung masasabi niyo yun, baka nga, yan ay Espiritu Santo na nagpapagaling. Hindi ko alam, ilan na ba sa inyo ang napahil-hil ng tataob kayo? Pagbangon nyo, ano nangyari? At pag hindi ka tumutumba talaga, itutulak ka talaga. No? Ayaw mo. So, ingat-ingat po tayo. Kasi ang mas mahalaga, after nito, natuto ka bang umunawa? Naunawaan mo na ba yung sitwasyon? Naunawaan mo na ba yung sinasabi ng Diyos sa sitwasyon na iyong pinagdaraanan? Pangalawa po, sabi sa ikalawang pagbasa, may iba't ibang kaloob, pero iisa ang gawain. Pinagkalooban tayo ng Espiritu Santo para tayo matuto na magkaisa. Kaya pagkakaisa. Kaya sa isang tahanan, sa isang komunidad, sa isang barangay, sa isang organisasyon, kapag walang pagkakaisa, kailangan na nating tawagin ang gabay ng Espiritu Santo. Kung pagkakaisa ang dala mo, ang naidudulot mo, salamat. Pero kung pagkakahiwa-hiwalay o division ang nangyayari sa iyong presensya, magdasal ka na. Makaibang espiritu din ang dala mo. Sabihin nyo nga po, pagkaunawa, pagkakaisa. Pangatlo, sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, nung ibinigay niya ang Espiritu, sabi, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sa mga tumanggap na, ano ang kakayanan na ibinibigay ng Espiritu Santo? Pagpapatawad. Sabihin niyo nga po, pagpapatawad. So kung nahihirapan tayong magpatawad hanggang ngayon o ayaw natin magpatawad, makaayaw talaga natin. Dahil ang Espiritu Santo ay magbibigay sa atin ng lakas na magpatawad. At kapag mayroon tong tatlong ito, pagkaunawa, pagkakaisa, at pagpapatawad, kung hinahangad natin itong tatlong ito, tiyak, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Yung kapanatagan natin, yung peace of mind natin, iiral yan. Pero nasa sa atin nga. Dahil, andyan pa rin, bagamat handang ibigay ng Diyos, ang gabay o ang patnubay para sa atin, at nandiyan dito lang naman yan. Pero yung kalayaan ay nasa atin pa rin. Hindi naman yan basta-basta sasaniban tayo. Hindi.
Kaya nga mahinahon ang pagdating ng Espiritu Santo. Kaya tiyakin natin, kung mayroong mga kaguluhan, kung mayroong mga hindi pagkakaunawaan, kung walang kapayapaan sa atin, mas mainam, kumalma muna tayo. Huwag tayong magpapadalos-dalos, huwag tayong basta-basta nagbibitaw ng mga salita, huwag tayong basta-basta nagpo-post sa ating mga social media. Kumalma muna, hayaan muna natin na gabayan tayo at hilingin o magdasal tayo sa Espiritu Santo. Nang sa ganon, mas maging maayos ang ating pong pamumuhay. Amen? Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kabatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo ngayong ginaganap ang paghahaing ito na siya rin namang maglahad ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayoy iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos na bansa, ikaw ang dinadakila. Espiritu'y lumilika na nagkakaisang diwa. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na parinig
sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Yadya sa lahat ng masama. Pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamamagitan ni Jesucristo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo at tanggapin ang pagbabasbas. Ang Diyos Ama ng Kaliwanagan ay nagkaloob ngayon ng tanglaw sa kalooban ng mga alagad na pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalain nawa kayo ng mga kaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Dilang apoy na lumapag sa tanang mga alagad, naway tumupok sa lahat ng masamang paghahangad, nakapaglubos sa sumikat ang liwanag na magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbibigay kakayanan sa mga tao upang ipahayag ng sabay-sabay sa iba't ibang wika ang isang pananampalataya, ay siya nawang magpanatiling kayo'y nananampalataya at magdulot ng katuparan sa pananabik na makaharap siya sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno,
iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.